ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Selena, ang 30 maldita ng Makati. Hindi naman ako ganito noon. Mabait at malambing ako dati. Pero may mga tao lang talaga na sumira noon para sa akin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, mga ex ko ang tinutukoy ko. Trauma is real talaga, Papa Dudut. Ang dating mabait, naging masungit at bihira ng ngumiti. Lahat na lang ng lalaki ay kinagagalitan ko. Mabilis uminit ang ulo ko sa kanila kahit na wala naman silang ginagawa. Kahit nga mga babae ay ayaw na rin akong lapitan. Natatakot na baka kung ano pa ang masabi ko sa kanila. Hindi ko nga rin alam kung dala ba ng trauma sa mga lalaki kaya ang bilis ko nang magalit o dahil 30 na rin po ako. At limited na lang talaga ang pasensya. Saksi dyan ang nag-iisang nakakatiis ng ugali ko. Ang best friend kong si Belle, Papa Dudut. Uy, Selena! Ano na naman, Bel? Apakasungit talaga ng babaeng to. Sabihin mo na lang kung anong kailangan mo kasi marami pa akong gagawin. May nakarating sa akin na chismis. Wala na talagang nakakalagpas na chismis sa'yo, no? Ikaw ba naman ilagay sa bungad ng office natin eh? Talagang wala. Sa iba mo na ipadaan yung chismis na yan. Sa'yo ko ipapadaan kasi ikaw ang involved dito. Ako? Na naman? Aba, parang sanay ka ng dawit lagi sa chismis ah. Pare-parehas lang naman ang sinasabi ng mga yan. Kesyo, maldita ako, suplada. May bago na namang kaaway. Nire-recycle na nga lang nila yung mga chismis sa akin pag bored sila eh. Pero may bagong chismis nga sa'yo. Kaso, may konting budbud pa rin ang lumang chismis sa pagiging maldita mo. Eme! Ano nga? Binasted mo raw yung taga-finance, si Roy. Oo, di yan chismis. Iniyakan ka raw sa 4th floor kasi ang sasakit daw ng mga sinabi mo. Halos di na raw makakain eh. Gusto lang namang manligaw ng tao. Ang kulit eh. Sinabing di ko siya gusto. Tapos gusto niya itry ko muna raw siya. Ano siya? Free taste ng corned beef sa mall? Bakit kasi di mo muna tinikman? Mukhang free taste naman talaga eh. Alam mo ikaw? Ituloy na lang natin later yung chika. Andiyan na yung Prince Charming mo. Hi, Belle. Hi. Selena. Hi, Adrian. Iba talaga banggit mo sa pangalan ni Selena, no? May halong asukal. Ano naman bang kailangan mo, Adrian? Grabe. Nag-hi lang naman ako ah. Di mo kailangan mag-hi. Sinasayang mo oras ng kumpanya natin. Alam mo ikaw, Selena. Ano? Huwag na nga lang. Baka bugahan mo pa ako ng apoy. Bye, Belle. At sa'yo naman, Selena. Ano? Sige, Belle. Mauna na ako. Ikaw talaga, Selena. Lagi na lang galit ang hormones mo kay Adrian. Kabwisit eh. Gas-gas na to pero uulitin ko lang ah. The more you hate, the more you love. Ganun. Okay, bye! Marami na akong binasted na lalaki at minsan nga isang hi pa lang nila sa social media ay binablock ko na kaagad sila. Settled na ako sa buhay ko na walang magiging karelasyon forever. Kahit nga tumandang dalaga pa ako. Niready ko na nga ang sarili ko para doon. Malaki na ang savings ko para mamuhay ako ng payapa ng mag-isa balang araw. Todo kayod ako para lamang makapag-retire ng malayo sa mga tao. Kahit sa Jupiter pa yan. Hindi ko kailangan ng lalaki. Yon lang naman ang pinatunayan sa akin ng mga ex ko.
Mamaya sa pagpapatuloy ko ng kwento ko, malalaman po ninyo kung bakit sinarado at kinandado ko pa ang pintuan at gate ng aking pagkatao sa mga lalaki. Tanggap na yon ang mga lalaking nag-attempt na lumapit sa akin noon. Meron lang talagang isa na matigas ang ulo. Ang katrabaho at dati kong kaklose na si Adrian. Kabatch lang namin siya ni Belle, Papa Dudut. Hi, Selena. Di ba napag-usapan na natin paghahay mo? Di ka titigil? Hello, Selena. O, pwede na ba yon? Kahit mag-good morning at mag-good evening ka pa dyan. Bawal! Mas stricto ka pa sa army ah. Huwag ganyan. Nasa demokratikong bansa tayo, no? Alam kong gusto mong mag-joke, pero maling tao ka ng kinausap. Alam mo, feeling ko, ikaw naman yung tamang tao para sa akin. Di ka ba talaga makaramdam? Bango ng ulam mo ah. Adobo ba yan? Nakita mong sinigang tong nasa mangkok ko. Eh, ano yung naamoy kong toyo? May 3 minuto ka para umalis sa harapan ko. Kahit anong biro talaga, di uubra sa'yo. Ang hirap mo naman ka small talk. At sino naman nagsabi sa'yo na gusto kong makipag-small talk, Aber? Sinubukan ko lang naman. Wag mo nang ulitin. Dati naman game ka makipag-small talk ah. Dati yun. Dati ang bait mo. Ang daling lapitan. Di masungit. Hindi maldita. Sige lang, Adrian. Mabuhay ka sa past. Nakakamiss lang kasi yung dating Selena na kaibigan ko. Masiyahin. Palaging nakangiti. Hobby mo talaga mag-travel sa past, no? Minsan lang. Kapag may namimiss ako. Tulad ngayon. Namimiss ko yung... Yung dating Selena? Yung uto-uto, tanga, sunod-sunuran at madaling utangan? Hindi naman yan yung Selena na kakilala ko eh. Isaksak mo na sa utak mo, Adrian. Nawala na yung Selena na kilala mo. Pwede ba? Andito na tayo sa presento, bakit hindi mo tanggapin kung sino yung Selena na kaharap mo ngayon? Kasi naniniwala ako na nagtatago lang dyan sa kasungitan mo, yung inosenteng Selena noon. Yung inosenteng Selena na syunga-syunga. Masyadong ginalingan sa kabaitan kaya ayun! Inabuso! Masisisi mo ba ako kung pinatay ko na siya ngayon? Basta, naniniwala pa rin ako na buhay pa ang Selena na yon. Baka nagpa-power nap lang. Gigising din yon. Umalis ka na nga! Lalo mo lang sinisira yung araw ko. Selena! Alis! Alam mo, Selena, napapagod ang tao. Sana, wag mong paabutin na lahat ng taong gustong malapit sa'yo, layuan ka na ng tuluyan. Medyo kinurot ang puso ko sa mga sinabi ni Adrian. Lalo na yung dulo ha. Kahit sabihin naman kasing okay na sa akin ang mamuhay ng mag-isa at malayo sa lahat ng tao ay meron pa ring munting bulong sa puso ko na sana ay hindi sila mapagod. Nasaktan lang naman ako, kasalanan ko ba kung kailangan kong protektahan ang sarili ko? Nagkaroon ako ng 4 na karelasyon, Papa Dudut. Matamis at napangakuan pa ng kung ano-ano noon. Ang bilis kong naniwala at nagtiwala. Hindi ako nadala sa isa lang na panloloko, Papa Dudut. Sinobrahan ko pa at sinagad hanggang sa maka-4 na ako. Sa panghuli kong karelasyon ang katapusan ng pag-asa ko na meron pang forever. Siya ang pumigtas ng tali sa pag-asa na balang araw ay pwede ko pa ring maranasan ng maging masaya sa piling ng iba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa mga araw na pinipili kong maging mag-isa. Hindi ako magpapanggap. Nakakaramdam din ako ng matinding kalungkutan pero agad kong bubuhayin ang galit sa puso ko.
Binabalikan ko kung paano ako sinira ng mga taong minsan ay minahal ko. At pagkatapos noon ay mawawala ang lungkot. Muling maghahari ang galit at yun na nga ang cycle ko. Nakakapagod ang buhay ko sa totoo lang, pero mas pipiliin ko na ito kesa paulit-ulit lamang na maloko. Parang hindi ko na kaya pa ang isang araw na masaktang muli ang puso ko kasi nagbigay na naman ako ng chance sa iba. Ayoko nang traidorin ang sarili ko. Ako muna, eto ang pangako ko sa sarili ko. Kung noon ay inuuna ko sila, ngayon hindi na. Ako na muna. Pabili nga po. Ay, Miss Beautiful! Huwag mo sirain araw ko. Ate, pabili! Dapat kapag maganda di nagsusungit. Nakakasira ng mukha yan eh. May masisira talagang mukha rito kung di ka titigil. Ano ba namang 24/7 na tindahan to? Walang tindera? Ate! Pabili! Magsara na kayo kung ayaw nyo magbenta. Eh abang wala pa yung tindera, usap muna tayo. Kumain ka na ba? Ikaw, nasubukan mo na bang kumain ng kamao? Yan ang gusto ko sa babae, lumalaban. Ilang taon ka na? Bejingo, fresh pa ang lahat sa akin. Uy, bakit ka naman natatawa? Di ka naniniwala, fresh pa ako? Natatawa ako kasi ang lakas ng loob mong harutin ako. Mas matanda pa nga ako sa'yo ng 10 taon. At oo, di ako naniniwalang fresh ka. Uy, trentahin. Yan ang mga gusto ko sa babae. Pumapatol ka ba sa mas bata sa'yo, ha? Pumapatol ba ako sa mas bata sa akin? Oo naman! Aray! Pag napipikon ako! Bakit mo naman ako sinampal? Bastos ka eh! Ano gusto mo? Patulan ulit kita? Ilapit mo yung kaliwang pisngi mo sa akin para makatikim ka pa. Ba talagang... Hoy! Sige! Subukan mong saktan sa Selena! Wow! Parang leading man sa teleserye ah! Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ha! Baka gusto mong lagyan ko ng pasayang ngalangala mo! Aba! Gusto mo basagin ko yung bunbunan mo, ha? Sa edad mong yan, kaya pa kitang patungkayin Hinahamon mo talaga ako! Adrian! O ano? Sino ngayon ang tumumba? Susumpong kita sa nanay ko! Yan! Sige, takbo! Huwag kang magkakamaling lumingon kasi hahabulin talaga kita! Teka nga Adrian, ano bang ginagawa mo rito sa lugar namin? Grabe ah. Wala man lang pa thank you. Niligtas na nga kita doon sa bastos sa tambay na yun eh. Sinabi ko bang gawin mo yun? Ay, you're welcome, Adrian. Mahirap ba sabihin yun? Oh, etong headset mo. Naiwan mo kahapon sa office. Hala! Kala ko nawala ko na to! Alam ko namang di ka mapakali kapag di ka naka-headset eh. Lagi kang naka-headset kahit di ka naman nakikinig ng music. Para di ka kausapin ng mga tao. Paano mo naman nalaman yan? Narinig ko sa usapan nyo ni Bel. Mga 5 years ago. Tagal na nun ah. Tatandaan mo pa talaga yon? Marami naman akong naaalala sa'yo eh. Ikaw lang naman tong gustong makalimot. Tulad ng nabanggit ko noong una ay naging close talaga kami ni Adrian noon. Kasabayan ko siyang nag-apply sa trabaho noon at palagi kaming magkasama. Natatakot kasi ako sa mga bagong kawork namin na mas senior sa amin. Kaya parang kaming dalawa lagi ang magkasama at magkakampi. Lalo na kapag pinag-iinitan kami ng mas matagal sa amin sa opisina. Mabuti na lang din after a few months ay pumasok naman si Bel. Kaya mas tumibay ang kumpiyansa namin kahit pinagkakaisahan nila kami. Kaya sa araw-araw na magkasama kami ni Adrian ay hindi ko inakala na marami na pala siyang alaalang nabuo sa akin. Marami na siyang natandaan na ugali ko at ginagawa ko. Samantalang ako ay nakalimutan ko na lahat ang tungkol sa dating ako. Siguro ay sinadya ng sistema ko yon. Kasi para sa kanya ay tapos na ang chapter ng pagiging mabait at mapagtiwala ko. Paraan yon para maprotektahan ang sarili ko, Papa Dudut.
Selena, Yung ginagawa mo rito, paano mo ako nahanap? nakita kasi kita kanina. Tumakbo paalis ng cubicle mo eh. Paano mo naman alam na pupunta ako rito? Alam ko namang dito ang takbuhan mo kapag gusto mong umiyak. Kapag na-stress ka. Dito kasi walang CCTV na makakakita sa'yo. Mukutawanan. Kita mo wala namang nakakatawa eh. Uy, hindi kita tinatawanan ha. Sorry kung yun ang iniisip mo. Hindi ko intensyon yun. Umalis ka na lang please. Ayoko magalit ngayon. Di mo naman kasi kailangan magalit palagi eh. Pwede ba? Huwag niyo na nga palagi pinapakilaman ng nararamdaman ko. Kung galit ako, hayaan niyo ako. Inaano ko ba kayo? Alam mo, sabi nila, bodyguard daw ni sadness si anger. Kaya feeling ko, malungkot ka lang kaya lagi kang galit. Ano na naman nakikita mo sa internet? Nga pala, may dala pala ako. Double cheeseburger at saka milk tea. Di ako gutom. Pero paborito mo yung combo na to, di ba? Bakit para bang mas kilala mo pa ako? Iiwan ko na lang dito ah. After mong mapagod umiyak, kumain ka na. Tapos balik ka na sa cubicle mo. O sige na, mauna na ako. Kasal na yung dating ka-live-in partner ko. So kaya ka ba nandito? Kaya ako umiiyak. Mahal mo pa rin pala siya no? Hindi na. Pero sakit lang kasi na makita na tinupad niya sa iba yung matagal ko nang hinihiling sa kanya. Ilang beses akong nagmakaawa na tingnan naman niya yung future namin. Hindi ko naman siya minamadali na magpakasal. Pero sana man lang, binigyan niya ako ng pag-asa na papunta na rin kami ron balang araw. Pero hindi. Sinara niya agad yung pintuan na yon. Tapos, malalaman ko binukas niya yun sa iba. Pinapasok pa. Ang unfair, di ba? Ako yung nandun sa tabi niya. Ako yung umayos sa kanya. Tapos ibang babae makikinabang sa pinaghirapan ko. Bakit naman ganon? Swerte niya ah. So kinakampihan mo siya. Swerte siya kasi kinasal siya sa iba kaysa sa akin. Swerte siya kasi may isang katulad mo na nagmahal sa kanya ng totoo. Malas lang niya kasi di niya nakita yun. Long weekend pala no? Thank you sa pag-change topic ha. Hindi. Uuwi kasi ako ng Sambales. Gusto mo sumama? Papasyal kita. Sasabayan kitang magalit dyan sa ex mo. Ang pinakahuling ex ko talaga ang pinakamalaking bubog sa akin. Nasira lahat ng magandang tingin ko sa sarili ko, Papa Dudut. Akala ko ay siya na. Kaya buong puso ko ay binigay ko sa kanya. Halos mapabayaan ko na nga ang sarili ko, malagaan ko lang siya. Tanggap lang siya ng tanggap at wala man lang isinusukli sa akin. Ang sabi kasi niya wala raw siyang maibigay. Naubos daw ng mga ex niya na ginamit lang siya. Ako naman tong tanga, ayos lang, inintindi ko siya kahit na ang unfair na. Iniisip ko kasi na once na ibinigay ko sa kanya ang lahat ay makikita niya yon. Sa tulong ng pagmamahal ko, magiging maayos siya. Marirealize niyang napakaswerte niya sa akin. Pero hindi ko naman inakala na noong time na inaayos ko siya, parang inihahanda ko na pala siya para doon sa babaeng nakatakda para sa kanya. At sa duloy, gano'n na nga ang nangyari. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko rin alam kung paano ako napapayag ni Adrian na sumama sa kanya sa probinsya nila sa Zambales. Siguro kasi matindi na yung lungkot ko. Nakakalunod na. Hindi ko na alam kung saan tatakbo. Kaya nung inoffer niya sa akin yon ay pumayag ako kaagad. Umalis din kami after work at kumuha lamang ako ng ilang pirasong mga damit. Sakay ng motor ni Adrian ay binagtas na namin ang daan papunta sa kanila.
Manghang-mangha ako sa ganda ng Zambales. Ang dami kong lugar na napupuntahan dahil kay Adrian. Nagbabad kami sa dagat sumakay ng mga kabayo. Nagkape sa mga local kubo coffee shops at sa gilid ng kalsada habang nakatanaw sa berdeng palayan. Napakaganda. Yun ang unang beses na nakapasyal muli ako. Masyado ko kasing binugbog ang sarili ko sa pagtatrabaho. Wow! Ang ganda! Sabi ko sa iyo paborito ko rito sa Talisayan Cove. Underrated na tourist spot dito sa Zambales. Kaya mo siguro paborito rito kasi di masyadong pinupuntahan ng mga tao, no? Oo. Kasi halos lahat mga nasa resort dito sa Zambales. Tapos yung iba naman nasa Nagsasa at Anawangin Cove. Yung iba nasa Capones Island. Ang sarap tuloy ipagdamot ng lugar na to. Parang balak mong bumalik dito Di mo naman siguro ito ipagdadamot sa akin, no? Hindi Share tayo dito. Magkaiba lang dapat tayo ng tent kasi strict ang parents ko. Baliw! Ganda ng langit. Ang daming stars. Dito talaga the best mag stargazing. Dito ka makakaspot ng pinakamakinang na mga bituin. Hindi ba si Marian Rivera ang pinakamakinang na star? Charot! Teka nga. O bakit? Mukhang tapos na mag-power na pang dating Selena. Che! Malis na nga tayo rito. Hina-high blood na naman ako sa'yo. Ay ayun. Pinatumba mo na naman ang dating Selena. Gusto mo bang ibalibag kita sa Mount Pinatubo? Alam mo ba yung tsundere sa anime sa Japan? Tsundere? Isang karakter sa sa anime na may harsh na personality, laging galit, laging bayolente, maldita, moody. So parang ako na naman yan. Alam nyo, pagod na ako lagi nyo ako sinasabihan ng ganyan. Oo na, okay. Alam ko nang lagi akong galit. Lagi akong maldita. Masungit. Kailangan ulit-ulit. Teka lang kasi. Nagagalit agad Wala pa tayo sa exciting part, no? Ayusin mo yung sasabihin mo, ha? Di na ako natutuwa sa'yo. Yes, boss. Pero kahit ganun ang pinapakita niyang personality, deep inside, mabait naman siya. Very soft ang personality. Kailangan lang niyang gawing front yung pagiging maldita niya para protektahan ang sarili niya. Pero oras na makilala niya yung mga taong pinagkakatiwalaan niya, doon palang unti-unting matitibag yung kasungitan niya. Imbento. Di Gusto mo, search ko pa sa internet Kaya lang wala nga palang signal dito. Kaya mamaya na lang pagbalik natin sa bahay. Adrian. Ano yun? Tsundere? Salamat, Nakakatawa. Natitibag ko na rin sa wakas yung kasungitan mo. Malapit ka na dun sa soft girl era mo. Alam mo ikaw? Uy! Kunwari galit pero natutuwa siya. Uy! Tsundere, pang Japan ka pala Papa Dudut, may nagbago sa akin. Actually, hindi nagbago. Nagbalik. Parang may nagbalik po sa akin. Yung dating ako, ang weird na muling maramdaman ng ngiti sa mga labi ko. Kakaiba ang pakiramdam na makaharap mo ang sarili mo sa salamin at ang aliwalas ng mukha mo. Ang tagal kong hindi yon nakita. Si Adrian lang pala ang tutulong na ibalik yon. Pero bakit siya? Kinakabahan ako sa nararamdaman ko. Bakit kaya sa tuwing naiisip ko ang mukha ni Adrian o kahit pag nababanggit ko ang pangalan niya, bakit parang ang gaan-gaan? Bakit ang payapa? Bakit biglang natutunaw yung galit sa puso ko na aking nararamdaman mula sa aking nakaraan? Hindi nga kaya
na tama ang hinala ko? Nagkakagusto na ba ako sa kanya? Pero agad ko ring babawiin yon. Hindi po pwede. Hindi ako pwedeng magmahal muli. Hindi ba sinabi ko na sa sarili ko na tama na? Aba. Bakit? Bakit parang nag-glow ka ngayon? Sira. Oo nga pala. Ako na yung nag-revise sa report na pinapasa ni Sir Timmy. Pwede mo i-check kung may iba pang concern? Aba. O bakit? Hindi lang nag-glow ang aura mo ha. Pati na rin ang ugali, kumikinang na. Parang mga stars sa Talisayan Cove. Ha? Wala. Check mo yung report na sinasabi ko. Nakakaduda naman ang kabaitan mo today. Hoy, anong brand ng kinain mong bigas ha? I suggest yun na palagi ang isaing mo hanggang tumanda ka. Para ka talagang tanga. Ano ka na nga? Seryoso nga. Bakit parang nausog ka? Ano bang ginawa mo nung long weekend? Masyado kang maintriga. Alam mo ba yun? Ay, speaking of intriga, buti na lang binanggit mo yan. Yan na naman po. Lumalapit na naman po ang chismis. At para bang nanibago ka pa. O dali na, pilitin mo na akong isplok tong chika. Pag pinilit ba kita, i-check mo na yung ni-revise kong report. Yes, ma'am. Go! Ayoko nga sanang magpapilit, pero grabe kasi itong nakita ko eh. Kumapit ka na sa outdated mong computer ha, kasi ito na nga. Si Adrian! Adrian? Ano meron kay Adrian? Nakita ko siya kanina, may dumalaw sa kanyang babae. Ang ganda! Ang kinis. Niyakap ba naman si Adrian? Kulang na lang magtsulalap sila eh. Bakit di ko yan nakita? Busy ka kasing nakangiti sa computer mo. Ayan, di mo tuloy nakita kung gaano sila ka-perfect para sa isa't isa. Oh, saan ka pupunta? Adrian! Hi, Selena. May prutas nga pala ako. Galing Sambales. Bigay ng... Nang maharot mong girlfriend? Ha? Huwag ka nang magmaang-maangan. Nakita ka lang naman ni Belle na nakikipagyakapan sa babaeng mas makinis pa sa Kopon Band. Teka nga, Selena. Ano bang pinagsasasabi mo? Sino yung kahalikan at kayakapan mong babae kanina? Di na kayo nahiya? Dito pa talaga sa office? Mga immoral? Ano nakakatawa? Gusto mo ba ipalamon ko sa'yo lahat ng CPU dito sa office? Huwag mo akong hamunin ha. Kasi gagawin ko talaga yon. Alam ko namang kaya mong gawin talaga. Di ko lang in-expect na gagawin mo yan dahil sa selos. Anong selos? Pinagsasabi mo? Di ako nagsaselos ha. Kahit magsama pa kayo ng hitad at malanding babae na yun. Kahit dumugo na ang uso nyo, kakatukaan ninyo, wala akong pake. Oo nga. Di ka nga nagsiselos. Di nga ako nagsaselos eh. Kahit maganda bali-bali pa mga buto nyo, kakayakap sa isa't isa. Wala akong pakialam. Kahit ano paggawin nyo. Kahit na ano? Bakit mo ko inalikan? Ayaw mo pa kasing tumigil eh. Kahit ang cute mo magselos, aawatin pa rin kita. Kapatid ko si Mikay. Yung yumakap sa akin. Nagbeso lang kami kasi gano'n naman kami pinalaki ng mga magulang namin eh. Alam mo, sabihin mo nga riyan kay Belle na yan na i-update niya yung software ng chismis ha. Palyado na eh. Saka... bakit mo ako hinalikan? Para tumigil ka nang mag-explain. Kasi naniniwala naman na ako eh. Nilapitan niya akong muli at walang sabi-sabing niyakap niya ako ng napakahigpit. Parang ayaw na niya akong pakawalan, Papa Dudut. Ganon din naman ako sa kanya. Ayoko nang kumawala pa sa kanyang mga bisig. Ang mga bisig niya na nagsisilbing kanlungan ko ng mga oras na pakiramdam ko ay nanghihina na ako sa takot. Hindi na ako takot, andyan na si Adrian. Alam kong tama ang desisyon kong tanggapin ang lalaking ito sa nakakandado ko ng puso. Oras na para magtiwala pong muli.
kahit isang beses pa. Hindi naman kasi lahat ng tao ay sasaktan ka lang. At sana'y dalangin ko sa Diyos na si Adrian na nga ang magpapatunay sa akin na hindi lahat ng lalaki ay sasaktan lamang ako. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Selena. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.